Ang hangin sa labas ay mainit at maalinsangan, ngunit sa loob ng malaking bahay, tila may yelong bumabalot sa buong katawan ni Clara. Isang buong taon na ang nakalipas mula nang bumagsak ang mundo niya. Kakatapos lamang ng babang luksa, ang tradisyon ng pagtatapos ng isang taong pagluluksa para sa kanyang asawang si Mateo. Umawit sila ng mga panalangin, nagsalo sa pagkain, at nag-iyakan, ngunit para kay Clara, ang sakit ay kasing sariwa pa rin ng araw na matanggap niya ang tawag mula sa pulisya. Nawalan daw ng preno ang sasakyan ni Mateo at bumangga sa isang malaking puno sa gilid ng madilim na kalsada. Isang aksidente. Isang malagim na aksidente na kumuha sa nag-iisang lalaking minahal niya ng lubusan. Nakatayo si Clara sa pintuan habang pinagmamasdan ng paalis na sasakyan ng kanyang biyenan, si Doña Carmen. Kanina pa siya nakakaramdam ng kakaiba. Sa buong araw na narito ang matanda upang makiramay, hindi ito mapakali. Ang mga mata ni Doña Carmen ay palaging lumilinga sa paligid ng bahay. Tila may hinahanap o iniiwasan sa bawat sulok. Bagamat pilit na pinapalambot ng matanda ang kanyang boses at tinatawag siyang anak, alam ni Clara na mayroong malamig na pader sa pagitan nila. Mula pa noong nabubuhay si Mateo, hindi na siya tanggap ng Donya dahil nagmula lamang siya sa isang simpleng pamilya sa lalawigan, malayo sa yamang kinagisnan ng mga ito sa syudad. Mag-iingat ka rito, Clara. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa akin, sabi pa ni Doña Carmen kanina bago ito sumakay sa itim na sasakyan. Ang mga ngiti nito ay pilit at hindi umaabot sa mga mata. Opo, mag-iingat din po kayo sa biyahe, sagot naman niya habang nakayuko bilang paggalang. Mula sa unahan ng sasakyan, bumaba ng bahagya ang tsuper na si Mang Tomas upang pagbuksan ng pinto ang Donya. Si Mang Tomas ay mahigit 20 taon nang naninilbihan sa pamilya. Tahimik, masunurin, at parang anino lamang na sumusunod sa bawat utos ng matanda. Wala itong imik na tumango kay Clara. Nang sumara ang pinto ng sasakyan, dahan-dahan itong umalis hanggang sa mawala sa paningin ni Clara sa dulo ng kalsada. Nakahinga siya ng maluwag. Pumasok siya sa loob at inikot ang kandado ng pinto. Ang katahimikan ng bahay ay tila yumakap sa kanya. Isang mapait na paalala na mag-isa na naman siya. Naglakad siya patungo sa bulwagan upang ligpitin ang mga naiwang tasa ng kape at mga platito. Habang pinapatong niya ang mga tasa sa bandehado, nahagip ng kanyang paningin ang isang itim na bagay na naiwan sa ibabaw ng makapal na upuan. Isang telepono. Agad na nakilala ni Clara kung kanino iyon. Ang mamahaling telepono na palaging hawak ni Doña Carmen. Marahil ay nahulog ito mula sa bag ng matanda nang umupo ito kanina upang makipag-usap sa mga kamag-anak. Kinuha niya ang telepono. Malamig ang makintab na balat nito. Nag-isip siya kung susundan ba niya ang sasakyan, ngunit alam niyang malayo na ang mga ito at wala siyang numero ni Mang Tomas upang tawagan ito. Napagpasyahan niyang itabi na lamang muna ito at ibalik bukas ng umaga sa mansyon ng mga biyenan niya. Ipinatong niya ang telepono sa maliit na mesa sa gilid ng bulwagan. Bumalik siya sa kusina upang hugasan ang mga pinagkainan. Habang binubuksan niya ang gripo upang hugasan ang mga baso, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog mula sa sala. Naginig at tumunog ng malakas ang telepono ni Doña Carmen. Pinunasan ni Clara ang kanyang mga kamay at naglakad pabalik sa sala. Tiningnan niya ang telepono upang makita kung sino ang tumatawag. Marahil ay si Doña Carmen na gumamit ng ibang numero upang hanapin ang nawawalang kagamitan. Ngunit nang tumama ang kanyang paningin sa umiilaw na salamin ng telepono, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan, patungo sa kanyang mga paa. Nanlamig ang kanyang mga kamay, at halos hindi siya makahinga sa tindi ng pagkabigla. Sa salamin ng telepono, malinaw na nakapaskil ang isang larawan bilang tumatawag, ang larawan ni Mateo. Iyon ang paboritong larawan ni Clara. Nakangiti ng malapad si Mateo, suot ang kanyang asul na damit. Kuha noong nagbakasyon sila sa isang dalampasigan bago mangyari ang trahedya. Bakit nakarehistro ang mukha at pangalan ni Mateo sa telepono ng kanyang biyenan? Ang asawa niya ay patay na. 1 taon na ang nakalipas mula nang ibaon nila ito sa lupa. Paanong tatawag ang isang patay? Tumigil ang pagtunog ng telepono. Naiwan si Clara na nanginginig ang mga tuhod. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, kinakausap ang sariling isipan. Baka ginawa lamang itong alaala ng matanda. Baka ginagamit ni Doña Carmen ang numero ni Mateo upang hindi ito mawala. O baka may ibang taong pinahawakan ng numero ng kanyang asawa.
Ngunit bago pa man niya makumbinsi ang kanyang sarili sa mga kasinungalingang iyon, muling umilaw ang telepono. Hindi ito tawag. Isang maikling mensahe ang pumasok, galing sa parehong pangalan. Mateo. Isang kakaibang kaba at matinding pag-uusisa ang nanaig sa kanyang takot at paggalang. Naalala ni Clara na minsan ay itinuro sa kanya ni Doña Carmen ang hugis na kailangang iguhit upang mabuksan ang telepono nito noong minsang isinugod ang matanda sa ospital dahil sa alta presyon para daw makausap niya ang mga doktor. Isang hugis bituin. Nanginginig ang mga daliri ni Clara nang subukan niyang iguhit ang bituin sa salamin ng telepono. Bumukas ito. Halos lumabas ang puso niya sa kanyang dibdib nang pumunta siya sa mga mensahe. Ang pinakaunang pangalan sa itaas ay Mateo. Binuksan niya ang usapan upang basahin ang pinakabagong mensahe na pumasok lamang ilang segundo ang nakalipas. Nang mabasa niya ang mga salita, pakiramdam ni Clara ay gumuho ang buong mundo niya sa pangalawang pagkakataon. Walang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga. Ang mensahe ay nakasulat sa malinaw at nakakikilabot na mga salita. Natanggap ko na ang pera para sa pananahimik. Ligtas sa akin ang sikreto ng aksidente ni Mateo. Huwag mong kalimutan ang susunod na padala para sa susunod na buwan. Bumagsak si Clara sa sahig. Nabitawan niya ang telepono at nahulog ito sa ibabaw ng malambot na alpombra. Napahagulgol siya ng walang tunog habang nakahawak sa kanyang dibdib na tila pinupunit ng mga patalim. Aksidente. Pera para sa pananahimik. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan na parang lason. Isang buong taon siyang nabuhay sa matinding pagluluksa at paniniwalang nawalan lamang ng preno ang sasakyan ni Mateo. Isang trahedya na walang may kasalanan, kundi ang tadhana. Ngunit ang mensaheng ito ay nagpapatunay na may madilim na sikreto sa likod ng pagkamatay ng kanyang asawa. At ang sariling ina ni Mateo ay patuloy na nagbabayad upang ibaon ang sikretong ito sa limot. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito gamit ang pangalan ng kanyang patay na asawa at anong karumal-dumal na katotohanan ang pilit na itinatago ni Doña Carmen na naging kapalit ng buhay ni Mateo? Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang hawak ang telepono ng kanyang biyenan. Ang malamig na hangin mula sa siwang ng bintana ay tila nanuot hanggang sa kanyang mga buto. Aksidente, pera para sa pananahimik. Ang dalawang parira lang ito ay nag-uunahan sa kanyang isipan, binabasag ang bawat alaala ng pagluluksa na kanyang iningatan sa loob ng isang taon. Paanong ang sariling ina ni Mateo ay magbabayad sa isang taong gumagamit ng pangalan ng kanyang patay na asawa? Unti-unting napalitan ng puot ang takot sa kanyang dibdib. Bumangon siya mula sa malamig na sahig, ramdam ang bigat ng kanyang mga binti. Tiningnan niya ang paligid ng kanyang bahay, ang mga larawan nilang mag-asawa na nakasabit sa dingding, na ngayon ay tila nanunuya sa kanyang kamangmangan. Naalala niya ang mga kilos ni Doña Carmen matapos ang libing. Habang siya ay halos mawalan ng katinuan sa pag-iyak at hindi makakain ng maayos, ang matanda ay mabilis na inasikaso ang lahat ng papeles. Kinuha nito ang pamamahala sa kumpanya ni Mateo na may kinalaman sa pagpapatayo ng mga gusali at pagbili ng mga lupa. Sabi ng Donya noon, masyado pa siyang bata at walang alam sa pagnenegosyo kaya ang matanda na muna ang hahawak ng lahat. Pinapirma siya sa napakaraming papeles na hindi na niya binasa dahil sa labis na kalungkutan. Ginamit ba ng kanyang biyenan ang kanyang kahinaan noong mga panahong iyon upang pagtakpan ang isang krimen? Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kahit na pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, muli niyang pinindot ang umiilaw na salamin ng telepono ng kanyang biyenan. Pumasok siya sa mga nakatagong larawan. Bumungad sa kanya ang mga pangkaraniwang litrato ng mga pamilya, mga pagkaing inihanda sa malalaking handaan sa mansyon, at mga larawan ni Mateo noong nabubuhay pa ito na lalong nagpasikip sa kanyang paghinga. Ngunit nang maghanap siya sa mas lumang mga petsa, may isang kopya ng resibo na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang patunay ng pagpapadala ng salapi mula sa isang kilalang bangko. Nanlaki ang mga mata niya sa halagang nakasulat. 250,000 piso. Hindi ito maliit na halaga. Ang padala ay nakapangalan sa isang babae na hindi pamilyar sa kanya, Teresa Macaraeg. Sa ibaba ng resibo, may nakasulat na maikling dahilan ng pagpapadala, bayad sa konsultasyon para sa proyektong Tabing Dagat. Proyektong Tabing Dagat? Kunot noong inalala ni Clara ang mga huling pag-uusap nila ni Mateo. Walang binanggit ang asawa niya na may ganoon siyang proyekto.
Laging sinasabi ni Mateo ang lahat ng plano nito sa negosyo. Kahit pa ang mga maliliit na problema sa mga trabahador ay ibinabahagi nito sa kanya gabi-gabi bago sila matulog. Kinuha ni Clara ang sarili niyang telepono at dali-daling kinuhanan ng litrato ang resibo bilang katibayan. Inilista rin niya sa isang maliit na papel ang numero ng bangko at ang buong pangalan ni Teresa. Baka sakaling ito ang susi sa nagaganap na kababalaghan. Habang maingat niyang sinusulat ang mga numero, biglang yumanig at tumunog muli ang telepono ni Doña Carmen sa kanyang kandungan. Lumabas muli ang pangalan ni Mateo sa salamin nito. Napasinghap si Clara. Nabitawan niya ang bolpen, tutunog, hihinto, tutunog muli. Kung hindi niya sasagutin, baka magtaka ang tumatawag at magsumbong kay Doña Carmen. Kung sasagutin niya, malalaman nitong hindi ang Doña ang kausap. Sa isang mabilis na desisyon na dulot ng desperasyon at labis na pagkauhaw sa katotohanan, pinindot niya ang berdeng hugis upang sagutin ang tawag. Agad niyang pinindot ang isa pang hugis upang lumabas ang boses sa buong silid. Nang sa gayon ay hindi niya kailangang ilapit ang telepono sa kanyang tainga. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Mahigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang damit. Katahimikan ang bumalot sa linya. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang paghinga sa kabilang dulo ang naririnig niya. Tila sinusukat din ng tumatawag ang sitwasyon. At pagkatapos, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito boses ni Mateo. Niwala itong bahid ng boses ng isang lalaki. Boses ito ng isang babae. Malamig, matalas, at tila punong-puno ng pagmamalaki at kapangyarihan. Ano na naman, Doña Carmen? Bakit ka tumatawag muli? Takot ka bang mabunyag ang madilim mong sikreto? Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Clara. Pinatay niya agad ang tawag gamit ang nanginginig na daliri. Nanikip ang kanyang dibdib, halos hindi makapasok ang hangin. Pinatay ang asawa niya at ang babaeng nasa kabilang linya. Ang babaeng may malamig na tinig ay alam ang lahat ng nangyari. Sino ang babaeng iyon? Siya ba si Teresa Macaraeg? At bakit sila may itinatagong sekreto ng kanyang biyenan? Umupo si Clara sa upuan, sapu-sapu ang kanyang ulo na tila mabibiyak sa dami ng katanungan. Kailangan niyang palabasin ang babaeng ito mula sa pagtatago. Kailangan niyang makausap ito ng harapan upang malaman kung ano ang ginawa nila sa kanyang asawa. Ngunit paano? Kung tatawag siya pabalik, malalaman nitong hindi siya ang Donya at baka tuluyan ng magtago ito. Napatingin siya sa larawan ng resibo ng bangko na kanyang kinuhanan kanina. Pera ang naguugnay sa dalawa. Pera ang ginagamit ni Doña Carmen para bilhin ang pananahimik ng babaeng ito. Pera rin ang gagamitin niya bilang patibong. Huminga ng malalim si Clara. Sinusubukang patatagin ang kanyang sarili. Binuksan niya muli ang mga mensahe sa telepono ng kanyang biyenan. Sumulat siya ng isang mensahe, pilit na ginagaya ang mapagmataas, walang galang, at naguutos na tono ni Doña Carmen tuwing kinakausap nito ang mga taong mas mababa sa kanya. Hindi ko maipadala ang pera sa bangko ngayon. May bigla ang pagsusuri ang mga autoridad sa mga yaman ko. Kailangan nating magkita. Magdadala ako ng salaping papel. Dalhin mo ang lahat ng papeles tungkol sa proyektong tabing dagat. Gusto kong makasiguro na ligtas ang kasunduan natin. Pinindot niya ang marka upang ipadala ito. Pakiramdam niya ay hinihintay niya ang sariling hatol ng kamatayan habang nakatitig sa umiilaw na telepono. Wala pang isang minuto, yumanig ang kagamitan. May sagot. Nakakapanibago, hindi ka ganito matakot dati. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Clara. Huwag ka ng maraming tanong. Kailangan itong mangyari ngayon din. Pwede ka ba o hindi? Ilang sandali ang lumipas bago dumating ang panibagong sagot. Saan at anong oras? Nakaramdam ng kaunting tagumpay si Clara, ngunit alam niyang napakadelikado ng kanyang ginagawa. Kinagat niya ang panloob na bahagi ng kanyang pisngi upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Kailangan niya ng lugar na maraming tao, isang lugar na ligtas kung saan hindi siya madaling mapapansin, ngunit makikita niya ng malinaw ang galaw ng babae. Sa bulwagan ng isang sikat na otel sa sentro ng lungsod, 4:00 ng hapon. Huwag kang mahuhuli. Sige, siguraduhin mong dala mo ang pera, sagot ng nasa kabilang linya. Tumingin si Clara sa orasan sa pader. 2:00 na ng hapon. Mayroon na lamang siyang 2 oras upang maghanda sa pinakamapanganib na pagkikita sa buong buhay niya. Pumunta siya sa kanyang silid at binuksan ang cabinet. Hindi siya maaaring magmukhang si Clara, ang nagluluksa at mahinang asawa ni Mateo na palaging nakayuko sa harap ng kanyang biyenan.
Naghanap siya ng damit na hindi makakaakit ng atensyon, ngunit maitatago ang kanyang pagkakakilanlan. Isang mahaba at simpleng kayumangging bestida na abot hanggang bukong-bukong ang kanyang napili. Naglagay siya ng isang malaking itim na salamin sa mata at isang itim na pantakip sa bibig at ilong na madalas gamitin laban sa alikabok at usok ng mga sasakyan. Sa ganitong ayos, halos walang makakakilala sa kanya. Ibinulsa niya ang kanyang sariling telepono at ang makintab na telepono ng kanyang biyenan sa loob ng isang simpleng sisidlan. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa kanto. Pumara siya ng isang pampasaherong sasakyan. Ayaw niyang gamitin ang sariling sasakyan na naiwan sa garahe dahil baka makilala ito ng babae o ng mga tauhan ni Doña Carmen sakaling ipinapasundan siya ng mga ito. Eksaktong 4:30, nakaupo na si Clara sa isang madilim na sulok ng malawak na bulwagan ng otel. Napakaraming tao sa paligid. Naririnig niya ang mga halakhak ng mga negosyanteng nag-uusap, ang kalansing ng mga porselanang tasa ng kape, at ang mahinang tugtog ng isang lumang kanta mula sa isang manunugtog sa di kalayuan. Umorder siya ng isang tasang mainit na tsaa upang may dahilan siyang manatili sa mesa, ngunit hindi niya ito magawang inumin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking umiikot na pintuan na gawa sa salamin. Pagsapit ng 4:00, isang babae ang humakbang papasok. Ibang-iba ito sa inaasahan ni Clara. Bata pa ang babae, marahil ay kaedad lamang niya o mas matanda lamang ng ilang taon. Napaka-elegante nito at bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Ang buhok nito ay nakapusod ng maayos sa likod ng ulo. Ang suot nitong asul na blusa na gawa sa mamahaling tela at tuwid na itim na pantalon ay halatang nabili sa mga sikat na pamilihan. May bitbit itong bag na kilala ang tatak sa buong mundo. Tumigil ang babae sa gitna ng bulwagan at inilibot ang matatalas nitong mga mata, tila sinusuri ang bawat mukha ng mga taong naroroon. Kinuha nito ang telepono mula sa bag. Yumuko si Clara at nagpanggap na tinitingnan ang sariling kagamitan. Pilit itinatago ang mukha sa likod ng malaking salamin. Ngunit narinig niya ang matatag at mabigat na tunog ng mga takong na papalapit sa kanyang direksyon. Palapit ng palapit. Walang tigil at tila alam na alam kung saan pupunta. Hanggang sa huminto ang mga paa sa mismong harapan ng kanyang maliit na mesa. Hindi makahinga si Clara. Tila naging yelo ang buong katawan niya. Ayaw niyang iangat ang kanyang paningin, ngunit nararamdaman niya ang nakapapasong titig ng babae mula sa itaas. Isang mahinang tawa ang narinig niya, tawang puno ng paggutya at hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Magaling ang ginawa mong pagpapanggap, sabi ng malamig na boses na narinig niya kanina sa telepono. Dahan-dahang inangat ni Clara ang kanyang paningin. Walang silbi ang kanyang salamin at pantakip sa mukha. Nakangiti ng nakakaloko ang babae habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata, tila binabasa ang takot sa kanyang kaluluwa. Alam kong hindi ikaw si Doña Carmen, ikaw si Clara hindi ba? Ang naiwang asawa ng yumaong si Mateo. Naramdaman ni Clara na tila gumuho ang sahig na kanyang kinauupuan. Paano siya nakilala ng babaeng ito ng ganoon kabilis kahit balot na balot ang kanyang mukha? At ngayong nahuli siya sa sarili niyang patibong, ano ang gagawin ng babaeng ito na tila hawak ang lahat ng kasagutan tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa? Nakatayo lamang si Clara, tila naging isang rebulto ng takot at pagkabigla sa gitna ng maingay at abalang bulwagan ng otel. Ang mga tao sa paligid ay patuloy sa paglalakad, pag-uusap at pagtatawanan, walang kamalay-malay sa tahimik ngunit nagbabagang tagpo sa maliit na sulok na iyon. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga labi upang magsalita. Paano nalaman ng babaeng ito ang kanyang pangalan? Paano nito nalaman na hindi si Doña Carmen ang kausap nito sa mga mensahe kanina? Walang pag-aalinlangan na hinila ng babae ang silyang kaharap ni Clara at maayos na umupo. Ipinatong nito ang mamahaling bag sa ibabaw ng mesa na parang isang pangkaraniwang araw lamang at nakikipagkita ito sa isang lumang kaibigan. Huwag kang matakot, hindi ako gagawa ng eksena rito, sabi ng babae. Ang boses nito ngayon ay hindi na kasing talim ng sa telepono, ngunit nananatiling malamig at puno ng kapangyarihan. Inaasahan ko na hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Doña Carmen, na humarap sa akin ngayon pagkatapos niyang mamatay sa takot kaninang umaga nang putulin ko ang tawag. Sino? Sino ka? Ang boses ni Clara ay basag at nanginginig, halos hindi marinig sa kabila ng ingay ng manunugtog sa di kalayuan. Ako si Teresa Macaraeg. Kasosyo ako sa negosyo ng yumaong asawa mo. Sumenyas ito sa isang dumaan na tagapagsilbi at humingi ng isang tasang matapang na kape, walang asukal o gatas.
Kumunot ang noo ni Clara. Pilit inuunawa ang mga salitang narinig. Kasosyo sa negosyo? Ang alam niya, si Mateo lamang ang nagpapatakbo ng kumpanya mula nang pumanaw ang ama nito. Si Doña Carmen ay nakaupo lamang bilang isang miyembro ng lupon, ngunit walang direktang pakikialam sa mga pang-araw-araw na gawain hanggang sa mamatay si Mateo. Tila nabasa ni Teresa ang pagkalito sa mga mata ni Clara. Hindi sa pangunahing kumpanya, dugtong nito ng may maliit na ngiti sa mga labi. Mayroon kaming sariling proyekto. Isang malaking pagpapaunlad ng mga lupain sa tabing dagat sa Nasugbu. Iyon ang proyektong nabasa mo sa resibo ng bangko. Matalino ang asawa mo, Clara. Napakatalino. Ngunit hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang ina. Alam ni Mateo na nilulustay ng kanyang ina ang pondo ng kumpanya, kaya nagtayo siya ng ibang negosyo ng palihim, at ako ang pinili niyang maging kasosyo. Kalahati ng puhunan ay galing sa akin. Lalong naguluhan si Clara. Kung ganoon, para saan ang mga mensahe, ang pera para sa pananahimik, ang aksidente? Dumating ang tagapagsilbi at inilapag ang mainit na kape sa harap ni Teresa. Hinintay muna nitong makalayo ang lalaki bago muling magsalita. Humigop ito ng kaunti at tumitig ng seryoso kay Clara. Nang mamatay si Mateo, ang gahaman mong biyenan ay mabilis na kinamkam ang lahat, patuloy ni Teresa. Natuklasan niya ang mga dokumento ng aming proyekto sa tabing dagat. Inakala ng matandang iyon na maaari niya ring angkinin ang bahagi ko ng ganoon kadali. Siyempre, hindi ako pumayag. Ang mensaheng nabasa mo ay hindi paniningil para sa isang pananakot, Clara. Iyon ay paniningil sa sarili kong pera. Ang perang nakita mo sa resibo ay ang aking karapatang bahagi sa kinita ng proyekto na pilit ninanakaw ni Doña Carmen. Ngunit paano ang aksidente? Bakit mo ginamit ang salitang iyon para takutin siya? Giit ni Clara. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Nagbago ang anyo ni Teresa. Nawala ang mapanuya nitong ngiti at napalitan ng isang madilim at seryosong ekspresyon. Ginamit ko ang salitang iyon para idiin siya sa pader. Noong una, naghihinala lamang ako. Masyadong mabilis ang pagkamatay ni Mateo. Masyadong malinis. Nawalan ng preno, isang napakababaw na palusot. Kilala ko ang asawa mo, Clara. Napakaingat ni Mateo sa lahat ng bagay, lalo na sa sasakyan niya. Hindi siya mamamatay dahil lamang sa sirang preno. Pinaslang ang asawa mo. Pinaslang. Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Clara na parang isang malamig na hangin. Oo, matigas na sagot ni Teresa. At si Doña Carmen ang utak sa likod nito. Ako ay nakakasiguro na siya ang nagplano ng lahat. Bakit ba siya magkakandara pa at mabilis na magbabayad sa akin nang mabanggit ko ang salitang aksidente? Akala niya ay may alam ako. Akala niya ay may hawak akong matibay na ebidensya laban sa kanya. Hindi niya alam na sinusubukan ko lamang siyang takutin noong una. Naramdaman ni Clara na tila bumaligtad ang kanyang sikmura. Ang sariling ina ni Mateo? Papatayin ang sariling anak? Hindi maaari. Para saan? Para sa kayamanan? Hindi lamang para sa kayamanan, sabi ni Teresa na parang naririnig ang isipan ni Clara. Alam ni Mateo ang lahat. Isang araw bago siya mamatay, tumawag siya sa akin. Sinabi niya na nakahanap siya ng matitibay na patunay na ang kanyang ina ay nagnanakaw ng milyon-milyon mula sa pangunahing kumpanya. Sinabi ni Mateo na isusumbong niya ang kanyang ina sa mga awtoridad kinabukasan. At nang sumunod na araw, natagpuan na lamang siyang patay sa loob ng yuping sasakyan. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Clara, hindi niya na mapigilan. Ang luhang ito ay hindi na luha ng pangungulila, kundi luha ng matinding puot na sumusunog sa kanyang pagkatao. Pinatay si Mateo upang patahimikin ito. At ang nag-utos ay ang mismong nagluwal sa kanya sa mundo. Hinayaan lamang siya ni Teresa na umiyak ng tahimik. Hindi ito nag-abot ng panyo o nagbitiw ng mga salitang nakakaaliw. Tahimik lamang itong nagmamasid. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Clara, habang pinupunasan ang kanyang mga pisngi, gamit ang magaspang na tela ng kanyang manggas. Dahil iisa ang ating kalaban, mabilis na sagot ni Teresa. Galit ako kay Doña Carmen dahil pinatay niya ang kasosyo ko at tinangkang nakawin ang pera ko. Ikaw naman, dapat kang magalit sa kanya dahil pinatay niya ang asawa mo at sinira ang buhay mo. Gusto kong mabawi ang lahat ng pera ko. At gusto kong makita ang matandang iyon na mabulok sa loob ng malamig na rehas. Gusto mo ng hustisya para kay Mateo, hindi ba? Dahan-dahang tumango si Clara. Ang takot na bumabalot sa kanya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon.
Tiningnan niya si Teresa. Ang babaeng ito ay mapanganib at puno ng pagkalkula. Ngunit sa pagkakataong ito, siya lamang ang tanging pag-asa ni Clara. Paano ko malalaman na maaari kitang pagkatiwalaan? Tanong ni Clara. Hindi nasaktan si Teresa sa tanong na iyon. Bagkus ay ngumiti ito ng bahagya. Alam kong itatanong mo iyan. Binuksan nito ang mamahaling bag at may kinuhang isang maliit at kulay pilak na kagamitan, isang imbakan ng mga nakalap na datos at bidyo. Dahan-dahan itong itinulak ang maliit na bagay sa ibabaw ng mesa patungo kay Clara. Ano ito? Tanong ni Clara habang nakatitig sa malamig na bakal. Hindi ako pupunta rito ng walang dalang sandata, sagot ni Teresa. Binayaran ko ang isang magaling na tao upang pasukin ang sistema ng mga nakatagong kamera sa talyer kung saan dinala ang sasakyan ni Mateo isang araw bago siya mamatay. Sabi ni Doña Carmen ay pangkaraniwang pagsusuri lamang iyon, hindi ba? Isang malaking kasinungalingan. Laman niyan ang kuha ng kamera noong gabing iyon. Panoorin mo kung sino ang dumating pagkatapos magsara ng talyer. Kapag nakita mo iyan, malalaman mong hindi ako nagbibiro. Malalaman mo kung sino ang tunay na may maruming kamay sa kwentong ito. Tumayo si Teresa at inayos ang pagkakabagsak ng kanyang blusa. Tawagan mo ako kapag handa ka na. Huwag mo nang gamitin ang telepono ni Doña Carmen. Paniguradong nagkakagulo na iyon ngayon. Gamitin mo ang sarili mong numero. Nakatago ang numero ko sa loob ng maliit na kagamitang iyan. Tumalikod si Teresa at naglakad palayo. Ang mga hakbang nito ay nanatiling banayad at puno ng tiwala sa sarili hanggang sa lamunin ito ng maraming tao patungo sa pintuan. Naiwan si Clara na nakatitig sa maliit na pilak na bagay sa ibabaw ng mesa. Ang kagamitang iyon ay parang napakabigat, tila ba naglalaman ng lahat ng kadiliman na kumitil sa buhay ni Mateo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Clara. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at mabilis na naglakad palabas ng otel. Ang bawat segundo ay mahalaga. Pumara siya ng isang dumadaang sasakyan upang umuwi. Ang buong biyahe ay parang isang walang hanggang pagpapahirap. Yakap-yakap niya ang kanyang bag habang patuloy na lumilingon sa likuran upang siguraduhing walang sumusunod sa kanila. Ang takot ay muling gumagapang sa kanyang dibdib, ngunit mas matimbang ang kagustuhang makita ang nilalaman ng ibinigay ni Teresa. Nang makarating sa tapat ng kanilang bahay, mabilis siyang nagbayad at patakbong pumasok sa loob ng tarangkahan. Siniguro niyang nakakandado ng maayos ang lahat ng pinto. Ang bahay ay balot ng katahimikan. Napakatahimik na halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng sarili niyang puso. Hindi na niya binuksan ang mga ilaw sa ibaba. Dumiretso siya sa ikalawang palapag, sa lumang silid-aklatan ni Mateo na bihira na niyang pasukin. Naroon pa rin ang mahinang amoy ng kape at lumang papel na paborito ng kanyang asawa. Binuksan niya ang computer sa ibabaw ng mesa. Ang liwanag mula sa parisukat na salamin nito ang tanging nagbibigay ng ilaw sa madilim na silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang isaksak niya ang maliit na pilak na kagamitan. Isang lalagyan ng mga dokumento ang lumabas sa salamin. Isa lamang ang laman nito, isang video na may pangalang binubuo ng mga numero. Ang petsa ay isang araw bago mamatay si Mateo, at ang oras ay 11:00 ng gabi. Dobleng pinindot ni Clara ang video. Hindi masyadong malinaw ang kuha, kulay itim at puti lamang ito, medyo malabo, at nakapwesto sa mataas na bahagi ng isang silid. Malinaw na isa itong talyer ng mga sasakyan. Sa gitna, nakaparada ang itim na sasakyan ng kanyang asawa. Isang lalaking nakasuot ng damit pang mekaniko ang nakayuko sa may unahan ng sasakyan, abala sa pagkalikot sa makina nito. Ayon sa oras, matagal na dapat sarado ang talyer na iyon. Pinigil ni Clara ang kanyang paghinga habang pinapanood ang bawat segundo. Ilang minuto ang lumipas na walang ibang nangyayari kundi ang pag-aayos ng mekaniko. Pagkatapos, bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng talyer. Pumasok ang isa pang figura ng tao. Mas matangkad ito kaysa sa mekaniko. Nakasuot ng makapal na jacket at may sombrero kaya hindi makita ang mukha nito. Naglakad ito papalapit sa sasakyan ni Mateo. Nakipag-usap ito sa mekaniko at may itinuro sa bandang ilalim ng makina. Tumango-tango ang mekaniko. Pagkatapos, dumukot ang lalaking may sombrero sa kanyang bulsa at naglabas ng isang makapal na kayumangging sobre. Inabot niya ito sa mekaniko na mabilis namang tinanggap ang sobre at isinilid sa sariling bulsa. Halos huminto ang pagtibok ng puso ni Clara. Isa itong bayaran. Binabayaran ng taong iyon ang mekaniko upang sirain ang sasakyan ng kanyang asawa. Tinapik ng lalaking may sombrero ang balikat ng mekaniko bilang pasasalamat bago ito tumalikod upang umalis.
Ngunit sa pagtalikod nito, bahagya itong tumingala na parang sinusuri ang nakatagong kamera sa itaas. Isang segundo lamang iyon, ngunit sapat na upang tumama ang liwanag ng ilaw sa mukha nitong hindi na natatakpan ng anino ng sombrero. Napasinghap si Clara. Kusang natakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig. Hindi iyon si Doña Carmen. Kilalang kilala niya ang mukhang iyon. Halos araw-araw niyang nakikita ang mukhang iyon sa loob ng maraming taon. Nakita pa nga niya ito kaninang umaga lamang. Nakaupo sa unahan ng sasakyan habang pinagbubuksan ng pinto ang kanyang biyenan. Si Mang Tomas. Ang tahimik, masunurin, at palaging nakayukong tsuper ng pamilya. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Napakalalim at napakadilim ng pagtataksil na ito. Hindi dinungisan ni Doña Carmen ang sarili nitong mga kamay. Ginamit nito ang pinakapinagkakatiwalaang tao. Ang pinakatapat na tauhan nito upang gawin ang madugong trabaho. Si Mang Tomas, na palaging ngumingiti kay Mateo. Si Mang Tomas na tumulong pa sa pagbuhat ng kabaong ng asawa niya noong araw ng libing. Nasusuka si Clara. Pinatay niya ang video at napasandal sa silya ni Mateo. Kaya pala napakalinis ng pagkakaplano. Si Doña Carmen ang utak at si Mang Tomas ang tagapagpatupad. Ang katotohanang hinahanap niya ay mas nakaririmarim kaysa sa kanyang inakala. Habang nakatulala si Clara sa madilim na silid, biglang nabasag ang nakakabinging katahimikan ng bahay. Isang malakas na tunog mula sa tarangkahan. May nagpupumilit na pindutin ang pampaalingaw-ngaw sa labas ng bahay. Hindi lamang isang beses, kundi sunod-sunod, walang tigil, at tila punong-puno ng galit at pagmamadali. Napatalon si Clara mula sa kinauupuan. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa bintana ng silid at sumilip sa ibaba. Sa tapat ng tarangkahan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakatayo si Doña Carmen. Wala na ang maamong mukha at pilit ng ngiti nito kaninang umaga. Ang mukha ng matanda ay namumutla, nababakas ang matinding gulat, galit at pagkabaliw na hindi na nito sinusubukang itago. Naramdaman ni Clara ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Nandito ang kanyang biyenan. Siguradong napansin na nito na nawawala ang telepono sa kanyang bag. Siguradong hinanap na nito iyon sa lahat ng sulok ng mansyon at sasakyan, at ngayon ay bumalik ito sa huling lugar na pinuntahan nito. Patuloy ang pagtunog ng pampaalingaw-ngaw. Mas malakas, mas mapilit, ngunit ang mas nagpatigil sa paghinga ni Clara ay ang nakita niya sa likuran ni Doña Carmen. Nakaparada sa labas ng tarangkahan ang pamilyar na itim na sasakyan. At mula sa salamin ng sasakyang iyon, nakita niya ang anino ng isang lalaking nakatingin, nang diretso sa bintana ng silid kung nasaan siya ngayon. Si Mang Tomas. Ang utak at ang mamamatay tao ay nasa labas ng kanyang bahay. At nasa bulsa pa rin ni Clara ang telepono na naglalaman ng lahat ng kanilang kasalanan. Paano siya makakaligtas sa gabing ito ngayong kumakatok na sa kanyang pintuan ang mga halimaw na pumatay sa kanyang asawa? Patuloy ang pagtunog ng pampaalingaw-ngaw sa labas ng bahay. Ang bawat tunog ay parang patalim na tumutusok sa pandinig ni Clara. Naririto na sila, ang mga halimaw na pumatay sa kanyang asawa. Tiningnan niya ang parisukat na salamin ng computer na nagpapakita pa rin sa nakapaskil na mukha ni Mang Tomas. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na hinahawi ang ulap ng takot. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Hinugot niya ang maliit na kagamitang pilak at isinilid ito sa pinakailalim ng bulsa ng kanyang mahabang bestida. Pinatay niya ang computer, ang telepono ni Doña Carmen. Nasaan ang telepono? Nakapatong iyon sa ibabaw ng mesa. Dinampot niya ito at mabilis na tumakbo pababa ng hagdan, habang patuloy pa rin ang pagkatok at pagtawag ng matanda mula sa tarangkahan. Hindi niya maaaring itago ang telepono sa kanyang silid, dahil tiyak na hahalughugin iyon ng kanyang biyenan. Pumasok siya sa sala at inipit ang makintab na telepono sa pinakasulok at pinakailalim ng makapal na upuan, sa lugar na hindi madaling makapa o makita maliban na lamang kung bubuksan ang buong kasangkapan. Huminga siya ng malalim, inayos niya ang kanyang buhok at pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Kailangan niyang maging si Clara na kilala nila, ang Clara na mahina, masunurin at walang alam. Pinuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang mukha ni Doña Carmen na halos mawalan ng kulay sa labis na pagkabagabag. Ang mga mata nito ay nanlilisik at ang paghinga ay mabilis at mabigat. "Ina, anong ginagawa ninyo rito sa ganitong oras?" Tanong ni Clara, pilit na ginagawang inaantok at naguguluhan ang kanyang boses. Hindi sumagot ang matanda. Tinulak nito ng bahagya si Clara
at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Naglakad ito patungo sa sala. Ang mga mata ay mabilis na naghahanap sa bawat sulok. Sumunod si Clara, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang biyenan. Naiwan ko ang telepono ko rito kanina. Mabilis at nanginginig na sabi ng Donya habang iniaangat ang mga unan sa silya at ibinabagsak ang mga ito sa sahig. Sigurado akong dito ko iyon iniwan bago ako umalis. Tumulong si Clara sa paghahanap na tila walang alam. Wala po akong napansin kanina nang maglinis ako ng mga tasa ng kape, ina. Baka naman po nahulog sa loob ng inyong sasakyan? Matalim na lumingon si Donya Carmen. Binaligtad na ni Tomas ang buong sasakyan. Wala roon, nandito iyon. Alam kong nandito iyon. Muling inikot ng matanda ang paningin nito sa buong sala. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit kay Clara. Ang distansya sa pagitan nila ay halos isang dangkal na lamang. Naaamoy ni Clara ang mamahaling pabango ng kanyang biyenan na ngayon ay hinaluan ng amoy ng malamig na pawis ng takot. Nakita mo ba, Clara? Mababang tanong ng matanda. Itinago mo ba? Ito ang pagkakataong kailangang maging matapang ni Clara. Sinalubong niya ang mapanuring titig ng matanda. Hindi na siya umiwas ng tingin. Hindi na siya yumuko. Bakit ko naman po itatago ang isang bagay na hindi sa akin? Kalmadong sagot niya. At kung inaakusahan ninyo ako na kinukuha ko ang gamit ninyo sa loob mismo ng pamamahay ng anak ninyo, maaari ninyong halughugin ang buong bahay. Ngunit pagkatapos ninyong walang makita, sana ay maalala ninyo kung paano ninyo ako pinagbintangan sa mismong lugar na iniwan sa akin ni Mateo. Natigilan si Donya Carmen. Hindi nito inaasahan ang gayong katapangan mula sa manugang na palaging sunod-sunuran. Ang mga salita ni Clara ay tumama sa matanda, hindi dahil sa nakonsensya ito, kundi dahil napagtanto nitong wala itong hawak na patunay. Kung patuloy nitong igigiit ang paghahanap, baka magtaka si Clara kung bakit ganoon na lamang kahalaga ang teleponong iyon. Bumuntong hininga ang matanda, pilit ibinabalik ang pagiging mahinahon. Marahil ay naiwan ko sa opisina. Aalis na ako. Tumalikod si Donya Carmen at naglakad palabas. Sumunod si Clara at pinanood itong sumakay sa sasakyan. Nagtama ang paningin nila ni Mang Tomas mula sa salamin ng sasakyan. Ang mga mata ng tsuper ay walang emosyon, parang isang malalim na balon na walang katapusan. Umandar ang sasakyan at unti-unting lumayo. Nang makasiguro si Clara na wala na sila, mabilis niyang isinara at kinandado ang lahat ng pinto. Tumakbo siya pabalik sa sala at kinuha ang telepono mula sa ilalim ng silya. Binuksan niya ito. Kailangan niyang malaman kung bakit ganoon na lamang ang gulo at takot ni Donya Carmen. Pumasok siya sa mga mensaheng ipinadala sa pamamagitan ng internet. Walang laman ang mga kahon ng mga natanggap at naipadala. Napakalinis ng matanda. Ngunit nang buksan niya ang lalagyan ng mga hindi pa natatapos o hindi pa naipapadalang mensahe, may isang nakasulat doon. Nakapangalan ito sa letrang T, na tiyak niyang para kay Tomas. Binasa niya ang nilalaman nito at pakiramdam niya ay inagawan siya ng hininga. Alam na niya. Baka nabasa niya ang telepono. Tapusin mo na siya ngayong gabi. Palabasin mong pagnanakaw. Nabitiwan ni Clara ang telepono. Ang malamig na katotohanan ay gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lamang takot si Donya Carmen na mawala ang telepono. Takot itong malaman ni Clara ang katotohanan. At ang solusyon ng matanda ay ang patayin siya, katulad ng ginawa nila kay Mateo. Sa labas ng bahay, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Ang mahinang kaluskos ng bakal mula sa likurang pinto. Hindi sila umalis. Nagpanggap lamang si Donya Carmen na aalis upang mawala ang kanyang pag-iingat, ngunit iniwan nito si Mang Tomas upang tapusin ang trabaho. Walang inaksayang segundo si Clara. Kinuha niya ang telepono at ang maliit na sisidlan. Hindi siya maaaring lumabas sa likod o sa harap. Umakyat siya sa itaas, pumasok sa silid na hindi ginagamit, at binuksan ang bintanang nakatapat sa bubong ng garahe ng kanilang kapitbahay. Maingat siyang gumapang palabas. Tinatahak ang malamig na yerong bubong sa ilalim ng madilim na kalangitan. Narinig niya ang pagkabasag ng salamin mula sa ibaba ng kanilang bahay. Nakapasok na ang mamamatay tao. Tumalon si Clara sa bakod at naglakad ng mabilis at tahimik sa madilim na kalsada ng kanilang komunidad. Patuloy siyang naglakad, hindi lumilingon, hanggang sa marating niya ang pangunahing kalsada kung saan may mga dumadaang sasakyan. Pumasok siya sa isang maliit na tindahan na bukas buong magdamag. Gamit ang sariling telepono, tinawagan niya ang nag-iisang taong maaaring tumulong sa kanya. Sumagot agad si Teresa. Gusto nila akong patayin, nanginginig na bulong ni Clara. Nakapasok si Mang Tomas sa bahay,
Nakita ko ang mensahe ng biyenan ko na nag-uutos na patayin ako. Natahimik ang kabilang linya ng ilang sandali, pagkatapos ay narinig niya ang mabilis ngunit kalmadong boses ni Teresa. Nasaan ka ngayon? Nasa isang tindahan sa pangunahing kalsada. Nakatakas ako. Mag-abang ka ng pampasaherong sasakyan. Ibibigay ko sa iyo ang tirahan ko. Huwag kang gagamit ng mga sasakyang tinatawag sa internet upang hindi ka nila matuntun. Dito ka dumiretso at dalhin mo ang lahat ng ebidensya. Makalipas ang isang oras, nakaupo na si Clara sa loob ng isang malawak at marangyang tirahan sa itaas ng isang mataas na gusali sa sentro ng Makati. Pinaupo siya ni Teresa sa isang malambot na silya at binigyan ng mainit na tsaa. Ang babaeng ito ay nakasuot na ng damit pantulog, ngunit ang mga mata nito ay gising na gising at puno ng pag-iisip. Ikinabit ni Teresa ang telepono ni Doña Carmen sa sarili nitong computer. Kailangan nating kopyahin ang lahat ng laman nito bago pa nila tuluyang patayin ang serbisyo ng numero niya, sabi ni Teresa habang mabilis na nag-iisip at gumagalaw ang mga daliri. Habang hinihintay nilang makopya ang lahat, naghanap si Teresa sa iba pang mga nakatagong bahagi ng telepono. Si Doña Carmen ay isang taong laging may itinatagong nakaraan, bulong nito, at tama siya. Nakahanap sila ng isang nakakandadong talaan ng mga pananalapi. Ilang beses itong sinubukang buksan ni Teresa gamit ang kaarawan ng asawa ng Donya at maging ang araw ng pagkamatay nito. Nang ilagay niya ang kaarawan ni Mateo, bumukas ito. Bumungad sa kanila ang isang mahabang listahan ng mga nakaw na yaman. Mga pangalan ng mga peking kumpanya, mga lupang binili gamit ang pera ng kumpanya ni Mateo at mga perang ipinadala sa labas ng bansa. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang natuklasan nila. Sa pinakailalim ng talaan, may isang nakatagong dokumento. Nang buksan nila ito, hindi nakapagsalita si Clara. Ito ang tunay na huling habilin ng kanyang asawang si Mateo. Nakasaad doon na kapag may nangyari sa kanya, lahat ng kanyang yaman, kabilang ang 70% ng kumpanya, ay maiiwan kay Clara. Ang habiling ipinakita ni Doña Carmen matapos ang libing, na nagsasabing ang matanda ang tagapagmana ng lahat, ay isang malaking kasinungalingan at gawa-gawa lamang. Hindi lamang niya kinuha ang buhay ni Mateo, bulong ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ninakaw niya rin ang lahat ng iniwan nito para sa akin. Kaya kailangan ka rin niyang mamatay, dugtong ni Teresa. Dahil kung malalaman mo ang totoo, ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at siya ay mawawalan ng lahat. Tumingin si Teresa kay Clara. Mayroon na tayong motibo at mga patunay. Ngunit hindi sapat ang mga ito upang makulong siya. Marami siyang koneksyon at kaya niyang bayaran ang mga autoridad. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Kailangan nating pag-awayan ng mga aso. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Clara. Kinuha ni Teresa ang telepono ng matanda. Nag-aabang pa rin si Tomas ng susunod na utos. Naghihintay siya ng mensahe dahil hindi kanya nahanap sa bahay ninyo. Gagawa tayo ng bitag. Mabilis na nag-type si Teresa ng isang mensahe at ipinadala iyon sa numero ni Mang Tomas gamit ang telepono ng biyenan. Pumunta ka sa lumang bodega natin sa Valenzuela ngayon din. May nakakaalam na ng ginawa natin. Dalhin mo ang orihinal kopya ng video mula sa talyer upang masunog natin. Bilis. Pagkatapos ay pinatay ni Teresa ang telepono. Inihanda ng matandang iyon ang sarili niyang hukay. Alam kong ang isang taong kagaya ni Tomas ay magtatago ng sariling ebidensya para iligtas ang sarili niya kung sakaling ilaglag siya ng kanyang amo. At ngayon, nagpadala ako ng isang mensahe mula sa mismong telepono ng Donya upang lumabas ang mga patunay na iyon. Pupunta rin doon ang matanda dahil binuksan ko saglit ang makina sa teleponong ito na nagpapadala ng lokasyon. Susundan niya ang kanyang telepono na inaakala niyang hawak mo o ni Tomas. Magkikita sila sa isang lugar na inaakala nilang ligtas at doon natin sila sasalubungin, sabi ni Teresa na may mapanganib ng ngiti. Handa ka na bang tapusin ito, Clara? Tumango si Clara. Hindi na siya ang babaeng natatakot at umiiyak sa isang sulok. Ngunit sa pagpasok nila sa madilim na bodega, handa ba talaga silang harapin ang mga taong kayang pumatay ng sariling kadugo? Paano kung maging sila ay hindi na makalabas ng buhay sa patibong na sila mismo ang gumawa? Madilim at nakakasakal ang hangin sa loob ng lumang bodega sa Valenzuela. Amoy ng lumang langis, alikabok at kalawang ang sumalubong sa kanila. Ang lugar na ito ay isa sa mga unang lupang nabili ng ama ni Mateo. Matagal nang inabandona at kinalimutan. Isang perpektong lugar para sa isang patibong. Nauna nang dumating ang mga tauhan ni Teresa,
Mga naglalakihang lalaking nakasuot ng maiitim na damit. Mabilis silang kumilos sa dilim, nagkabit ng mga maliliit na kagamitang kumukuha ng larawan at tunog sa bawat sulok ng bodega. Walang makakatakas sa mga matang ito. Nakatago si Clara sa loob ng sasakyan ni Teresa na nakaparada sa likod ng mga sirang truck. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Suot niya ang isang makapal na damit upang labanan ang ginaw ng gabi. Siya ang magsisilbing pain. Sigurado ka ba rito, Teresa? Nanginginig na bulong ni Clara. Siguradong sigurado. Sagot ni Teresa habang nakatitig sa maliit na salamin na nagpapakita ng mga kuha mula sa loob ng bodega. Si Tomas ay isang tau-tauhan lamang. Takot siya kay Doña Carmen, ngunit mas takot siya sa kulungan. Darating siya, at ang biyenan mo, bulag na siya ngayon. Ang telepono niya ay nasa atin. Hindi niya alam ang nangyayari ngunit alam kong papunta na rin siya rito. Nakita niya ang lokasyon bago ko pinatay ang makina. Hindi nagtagal, isang nakakabinding liwanag mula sa sasakyan ang pumasok sa madilim na kalsada patungo sa bodega. Ang pamilyar na itim na sasakyan na naghatid kay Doña Carmen kaninang umaga. Huminto ito, namatay ang makina, at bumukas ang pinto ng tsuper. Bumaba si Mang Tomas, halatang balisa at kinakabahan ito. Lumingalinga ito sa dilim, mahigpit ang hawak sa isang maliit na itim na bag. Dala nito ang pansalbabida sa sarili. Senyora Carmen? Tawag ni Mang Tomas, nanginginig ang boses. Nandito na po ako, Tomas ito. Walang sumagot. Binigyan ng senyas ni Teresa ang kanyang mga tauhan mula sa dilim. Ito na ang pagkakataon ni Clara. Huminga siya ng malalim. Binuksan ang pinto ng sasakyan at dahan-dahang naglakad patungo sa liwanag ng buwan na tumatagos sa sirang bubong ng bodega. Mang Tomas, kalmadong tawag ni Clara, pinipigilan ang pagyanig ng kanyang sariling katawan. Napatalon sa gulat ang matandang tsuper. Nanlaki ang mga mata nito nang makilala ang babaeng nasa harapan. Clara, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Senyora Carmen? Wala rito ang biyenan ko. Sagot ni Clara, habang patuloy na humahakbang papalapit. Namutla si Mang Tomas. Agad nitong naintindihan ang sitwasyon. Patibong ito! Sigaw nito at akmang tatakbo pabalik sa sasakyan. Ngunit huli na. Biglang bumukas ang mga malalakas na ilaw mula sa sasakyan ni Teresa, binulag si Mang Tomas. Mabilis na gumalaw ang dalawang lalaking tauhan ni Teresa at hinarangan ang daan pabalik sa itim na sasakyan. Walang sandata ang mga ito, ngunit sapat na ang kanilang tindig upang magbigay ng matinding takot. Napasandal si Mang Tomas sa malamig na pader ng bodega. Ginawang pananggalang ang maliit na bag. Huwag ninyo akong sasaktan, wala akong alam. Tinanggal ni Clara ang takip sa kanyang mukha. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Sinungaling! Nakita kita sa talyer noong gabi bago mamatay si Mateo. Nakita ko ang video kung paano mo binayaran ang mekaniko upang sirain ang preno ng asawa ko. Bumigay ang mga tuhod ni Mang Tomas. Bumagsak ito sa maruming lupa, tuluyang nawalan ng lakas. Umiyak ang matanda. Ang mga luhang naglandas sa kulubot nitong mukha ay bakas ng matinding pagsisisi at takot. Hindi ko ginusto iyon. Humihikbing makaawa nito. Inutusan lamang ako. Sino ang nag-utos sa iyo? Matalim na tanong ni Teresa na lumabas mula sa dilim at tumabi kay Clara. Si Senyora Carmen. Humahagulgol na sagot ni Mang Tomas. Siya ang nagplano ng lahat. Sabi niya, isusumbong daw siya ni Mateo sa mga pulis. Masisira daw ang lahat ng yaman namin kapag hindi pinigilan si Mateo. Nagmakaawa ito. Hinawakan ng laylayan ng damit ni Clara. Patawarin mo ako, Clara. Isa lamang akong tsuper. Natakot ako. Pinangakuan niya ako ng malaking halaga para sa pagtanda ko. At binantaan niya ako na ibubunton niya sa akin ng sisi kapag hindi ako sumunod. At inutusan ka rin niyang patayin ako ngayong gabi, hindi ba? Malamig na dugtong ni Clara. Palalabasin mong pagnanakaw ang mangyayari? Hindi ko pa nagagawa, sigaw ni Mang Tomas. Ayoko nang pumatay ngunit binantaan niya ang pamilya ko. May patunay ako na inutusan niya ako. Nanginginig na binuksan ni Mang Tomas ang maliit na bag at inilabas ang isang maliit na kagamitan. Lihim kong inirecord ang pag-uutos niya sa akin at may kopya ako ng tunay na video sa talyer. Itinago ko ito bilang panlaban sakaling pagtaksilan niya ako. Nagkatinginan sina Clara at Teresa. Ito na ang huling piraso ng katotohanan na kailangan nila. Sabi niya, sirain ko ang sasakyan, patuloy ni Mang Tomas, naglalabas ng lahat ng dumi sa kanyang dibdib.
Akala ko ay susugatan lamang, ngunit ang gusto niya pala ay ang matinis at malakas na pag-ingit ng mga gulong ng sasakyan ang pumutol sa pananalita ng matanda. Isang mamahaling kulay abong sasakyan ang biglang huminto sa labas, hinaharangan ang nag-iisang daan palabas ng bodega. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Carmen. Ang mukha nito ay parang papel sa putla, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinundan nga nito ang lokasyon ng sariling telepono at dumating ito sa tamang oras. Tamang oras upang makita sina Clara at Teresa na nakatayo sa ilalim ng liwanag, ang mga naglalakihang lalaki at ang pinagkakatiwalaang tsuper na nakaluhod sa lupa at umiiyak habang isinisigaw ang kanyang pangalan bilang mamamatay tao. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Doña Carmen. Ang mga lihim na pilit nitong ibinaon sa lupa ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Mga sinungaling, tili ni Doña Carmen. Ang boses ay pumailan lang sa buong bodega na parang isang nasasaktang hayop. Niloloko ninyo ako! Tomas! Nababaliw ka na ba? Magkano ang ibinayad nila sa iyo upang siraan ako? Humakbang ang matanda patungo kay Clara. Tinuturo ito ng nanginginig na daliri. At ikaw, Clara, walang utang na loob. Ninakaw mo ang telepono ko. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito upang makuha ang yaman ng anak ko. Tama na, Ina. Matigas na sagot ni Clara. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Punong-puno ito ng kapangyarihan at katotohanan. Ninakaw? Paano ang ginawa ninyo? Ninakaw ninyo hindi lamang ang buhay ng asawa ko, kundi pati ang kumpanya na iniwan niya para sa akin. Napasinghap si Doña Carmen. Umurong ito ng isang hakbang, ang tunay na huling habilin. Alam ni Clara ang tungkol sa tunay na habilin. Wala kayong patunay, bulong ng matanda. Ngunit ang kaba sa boses nito ay hindi maitago. Hawak namin ang lahat, sagot ni Teresa na humakbang palapit. Inilabas nito ang isang maliit na makina ng tunog. Hawak namin ang listahan ng mga nakaw mong yaman, ang video ng pagbayad sa mekaniko, at ang huling mensahe mo na nag-uutos na patayin si Clara. Puro iyan kasinungalingan, sigaw muli ng Donya. Pinindot ni Teresa ang makina. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Boses ni Doña Carmen. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin, Tomas. Sirain mo ang preno, butasin mo ang gulong, palabasin mong aksidente. Sumusobra na ang batang iyon. Isusumbong niya ako, sisirain niya ang buhay ko. Tapusin mo siya, at ako na ang bahala sa pagtanda mo. Narinig din ang boses ni Mang Tomas sa recording. Ngunit senyora, si Mateo po iyan. Anak ninyo. Hindi ko na siya anak. Kaaway ko siya. Gawin mo o ikaw ang wawasakin ko. Tumigil ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nanigas si Doña Carmen sa kanyang kinatatayuan. Narinig niya ang sarili niyang boses na nag-uutos ng kamatayan para sa sarili nitong laman at dugo. Gumuho ang lahat ng kanyang pagmamalaki. Ang mukhang matagal nitong iningatan ay tuluyang nawasak, napalitan ng wagas na kasamaan. Oo! Sigaw nito. Isang pag-amin na sumabog mula sa nabubulok nitong kaluluwa. Ako ang nag-utos! At ano ngayon? Dinuro nito si Clara. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Bago ka dumating, mabait at masunurin si Mateo. Nilason mo ang utak niya. Kinakalaban niya ang sarili niyang ina. Kinakalaban niya kayo dahil kayo ay magnanakaw at mamamatay tao. Ganti ni Clara. Ang mga luha ng puot ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Dapat lamang siyang mamatay. At umuungal na sigaw ng Donya, ang mga mata ay puno ng pagkabaliw. At ikaw rin, dapat kang mamatay. Sumugod ang matanda patungo kay Clara. Ngunit bago pa man ito makalapit, mabilis itong nahawakan ng dalawang tauhan ni Teresa. Pumiglas ang Donya, sumigaw, nanipa, at nandura, ngunit mahigpit ang hawak ng mga lalaki sa kanyang mga braso. Sa gitna ng kaguluhang iyon, narinig nila ang isang tunog mula sa malayo na unti-unting lumalakas. Ang tunog ng wangwang ng mga autoridad. Huminto sa pagpiglas si Doña Carmen. Nanlaki ang mga mata nitong nakatingin sa labas. Ngumiti si Teresa at ibinulsa ang makina. Tinawagan ko na sila kalahating oras na ang nakalipas bago pa man kayo dumating dito. Tapos na ang maliligayang araw mo, Doña Carmen. Puno ng kulay asul at pula ang buong kalsada nang dumating ang mga sasakyan ng pulisya. Mabilis at maayos na gumalaw ang mga nakaunipormeng alagad ng batas. Hindi na lumaban ang matanda. Hinayaan nitong ilagay ang malamig na posas sa kanyang mga pulso habang blanko ang mga matang nakatingin sa kawalan. Si Mang Tomas naman ay kusang nag-abot ng mga kamay. Tila nakahinga ng maluwag dahil tapos na ang pagtatago sa kasinungalingan.
Inabot ni Teresa sa mga investigador ang lahat ng katibayan. Pinanood ni Clara na isakay ang kanyang biyenan sa sasakyan ng mga pulis hanggang sa maglaho ito sa dilim ng kalsada. Nanghina ang kanyang mga binti at napaupo siya. Natapos na ang mahabang gabi. Nakuha na niya ang hustisya para kay Mateo. Ang mga sumunod na buwan ay naging mabilis at puno ng balita sa buong bansa. Isang mayamang ginang, nag-utos na patayin ang sariling anak dahil sa pera. Napakalakas ng mga ebidensya, kaya hindi na ito nakawala sa batas. Nahatulan si Doña Carmen ng panghabambuhay na pagkakakulong. Ang lahat ng ninakaw nitong yaman ay binawi ng pamahalaan. Si Mang Tomas ay nahatulan din ngunit mas mababa ang taon dahil sa kanyang pag-amin at pakikipagtulungan sa mga pulis. Ang tunay na huling habilin ni Mateo ay kinilala ng korte at nakuha ni Clara ang buong pamamahala sa kumpanya. Nakuha naman ni Teresa ang lahat ng kanyang pera mula sa proyekto at nagpa siyang bumalik sa ibang bansa upang doon magnegosyo. Naghiwalay ang dalawang babae hindi bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang taong nakaligtas sa isang malakas na bagyo. 3 taon ang lumipas. Sa loob ng isang mataas at nagliliwanag na gusali, na ngayon ay kilala sa pangalang De Leon Grupo, naglalakad si Clara. Nakasuot siya ng isang formal na damit pang negosyo, ang kanyang buhok ay maayos at nagpapakita ng labis na tiwala sa sarili. Bawat empleyado na nakakasalubong niya ay yumuyuko bilang paggalang, hindi dahil sa takot kundi dahil sa tunay na paghanga. Nilinis niya ang kumpanya mula sa mga katiwalian at ginamit ang kita upang magpatayo ng mga libreng pabahay para sa mga mahihirap, isang pangarap na matagal nang gusto ni Mateo. Sa kabilang banda, sa loob ng isang madilim, masikip, at mainit na selda sa kulungan ng mga babae, nakaupo si Doña Carmen. Wala na ang mga mamahaling alahas at mamahaling damit. Ang buhok nito ay puting-puti na at hindi na maayos. Wala ni isa mang kamag-anak ang bumisita sa kanya sa loob ng 3 taon. Nabubulok siya sa sarili niyang kasakiman, isinusumpa ang mundo, at nagsusulat ng mga walang kwentang liham sa Pangulo upang humingi ng kalayaan na hindi kailanman darating. Hapon na nang makarating si Clara sa isang tahimik na sementeryo. Dala niya ang isang pompon ng puting bulaklak. Huminto siya sa harap ng isang malinis at simpleng puntod na may pangalang Mateo de Leon. Dahan-dahan siyang naupo at ipinatong ang mga bulaklak sa ibabaw ng malamig na bato. Hindi na siya umiiyak. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang dinarama ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang pisngi. Natapos na ang lahat, Mateo, mahinang bulong niya. Ligtas na ang kumpanya natin, nakapagpahinga ka na ng payapa. Tumayo si Clara, handa nang harapin ang bagong bukas, nang mag-isa ngunit puno ng lakas at pag-asa. Nilisan niya ang sementeryo na may magaang puso. Ngunit habang naglalakad siya palayo at unti-unting lumulubog ang araw, isang katanungan ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang tao para sa kapangyarihan at pera? At sa mundong puno ng kasakiman, sino nga ba ang tunay na halimaw na nagkukubli sa ating paligid?